Noong nakaraan, tinalakay natin mula sa part 1 hanggang part 19 na tayo. Pinaka-base niya yung Apocalypse 21:4. Ito yung inihulang pati una na mangyayari sa inaharap na gagawin ng Diyos. At gaya yan sinabi ni Jesus sa John 3:16, lahat ng tao, gaya na lamang ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, mahal na mahal niya. No? Nahirapan siya kapag nakikita tayong nahirapan, Isaiah 63:9, o gagawin niya yung nasa 21:4. Pansamantala niya lang na pinahintulutan ang kalagayan ngayon dahil may issue na binango na kayang pamahalaan ng tao ang sarili niya, gaya ng hamon ni Satanas sa Diyos. Ngayon, pinahintulutan niya lang at malapit nang magwawakas ang pagpapahintulot na yun at gagawin na ang Apocalypse 21:4. Alisin niya ang kamatayan sanhi ng digmaan na sa ngayon ay naku po, nakakatakot ang digmaan. May nagsasabi pa maaaring puputok yung World War III. Sabi na, ang kulit-kulit ng Israel. Sila nagsabi noon, hindi ako. Binubumba mga bansang katabi. At ganyan din ang Ukraine at Russia. Patuloy pa rin digmaan. Wala ka. Sa bagay inihula ng Biblia na yung United Nations ay magkakaroon ng pangil. Sa ngayon, puro ungal lang ng ungal ang mabangis na hayop na yan. No? Ang United Nations. Kundi ka resolution. Wala namang kakayang magpatupad. Pero dating panahon na magkaroon ng military might yan. Lahat ng mga bansa na susuway dyan, lagot. Bakit lagot? Kasi daming kalaban. Sipin 193 nations ang maging kalaban mo kung magkaroon ng military might yan, no? Ibig sabihin, kayang ipatupad na ang mga resolusyon. Kagaya na lang sinabi ng presidente ng Pilipinas dati, yung mga resolusyon ng UN papel lang yan. Sino mag-implement? O nga naman, mayroon bang hukom o judge ngayon na naghahatol tapos wala namang sheriff? Ang sheriff taga-implement yan, pinatutupad niya kung ano mang gusto ng hukuman. At kasama yan ang kanyang mga military o kaya ng pulis para ipatupad yun. So mayroong tagatupad, sinarap talaga mangyari yan at napakalapit na niyan. At kapag nangyari yan, inihula sa Biblia na ang Babylonian dakila na lumalarawan sa imperyo ng huwad na reliyon, imperyo yun, napakarami, ay lubusang susunugin niya sa apoy. Sisilain niya, wawasakin at susunugin sa apoy. Ibig sabihin, mawawala na magpakailanman ang Babylonian dakila. At ang gagawa niya, yung mabangis na hayop, nasa ngayon ay wala pang pangil. So magkakapustiso yan, magkakaroon yan ng military might. Ngayon, pag nangyari na yan, aalisin ang huwad na relihiyon. Sinabi ng Biblia yan. At patungo yan sa, ang kaganapan ngayon ng daigdig ay patungo sa ganyan kalagayan. Tsaka ngayon, patupad na ng Diyos, kapag dumating na yung kaharian ng Diyos, hiniling ng mga tao yan, milyon-milyon eh. Nasabi ko na yan, milyon-milyong tao, nalangin niya, Ama namin na sa langit, pakabanalin o parangalan nawa ang pangalan mo, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, dumating nawa ang gobyerno mo, gobyerno ng Diyos, at ang gobyernong iyan, si Jesus ang itinalagang hari. Di ba nung sinabi siya, tinanong siya ng Pilato nung siya ay iniharap ng mga ng Sanhedrin at ng mga tao dun sa kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, ikaw ba'y hari? Tinanggi ni Jesus, sinabi pa nga niya, ang kaharian ko ay hindi mula rito. Kung ang kaharian ko ay mula rito, disin sana ang aking mga alagad ay nakipagbaka na hindi siya yung pahintulutang maibigay sa mga Hudyo. Pero ang kaharian ko hindi mula rito. Kasi doon sa langit yung kaharian eh. Darating pala. At kapag darating yung taglay ni Jesus ang kapangyarihan bigay ng kanyang makalangit Ama, na Ama din natin, sinabi ko na yan noon,
Ang pangalan na Jehovah. Ito yung naghati ng dagat na pula. Panahon ni Moises, di ba? Nagpakilala sa kay Moises. Exodus 6:2. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Jehovah. So, ang Diyos na Jehovah, nagbigay kay Jesus ng kapangyarihan. At gagamitin niya na yan sa inaharap. Alisin ang kamatayan, sanhi na digmaan, sakit, yamang noon, panahon niya. Bigay pa siya ng sample eh. Matthew 9:5 at 35, di ba? Matthew 9:35. Lahat ng bawat uri ng sakit, talagang pinagaling niya. Walang exemption, walang exempted na sakit lahat, no? Pati nga keto. Bumuhay pa ng patay, no? Pinakita niya ng kapangyarihan taglay niya sa inarap. Tama nang sinabi sa John 5:28-29, darating ang panahon na lahat ng mga nasa libingan makaririnig ng tinig ni Jesus at mabubuhay silang muli. Lahat. Matuwid at di matuwid. Diba, mabait at hindi mabait. Gawa 24:15. 24:15 ang gawa. Matuwid at di matuwid. Bubuhay muli. Bakit? Kasi simple lang. Nabanggit ko na yan. John 3:16. Mahal na mahal ng Diyos ang katawan. Gusto niyang bibigyan ng magandang pagkakataon ang lahat na mabuhay sa isang kalagayan. Sila ba'y susunod talaga sa Diyos? Parang si Adan at Eva, di ba? Nilagay siya sa paraiso. Hindi naman nilagay siya doon sa labas ng paraiso. Doon mismo sa paraiso, magandang kalagayan. Ano nakakalungkot? Maganda na nga kalagayan, tinakwil pa nila ang Diyos, sinuway. Yung pagkain na yun ang pinagbabawal ng bunga na makapagpapakilala ng mabuti masama, ay pagpapakita yung tahasang pagsuway. Nasa maganda kalagayan siya, kaya sinaharap din lahat ng mga tao ay bibigyan ng pagkakataon na patunayan na mahal nila ang Diyos, no? Na gagawin lang ang kalooban ng Diyos kapag paraiso na buong lupa. Nang sa gabal, wala na magsabi, nagawa ko lang yan kasi ang sama-sama ng kalagayan, gusto ko rin mabuhay ang aking pamilya. Okay, dahil sa aking di kasakdalan, nagawa ko yan. Dating panahon, maging perfecto ang mga tao, hindi nagkakasakit, itatanda, hindi mamamatay, walang digmaan, wala ding mga kalamidad. Nasanhi din ng kamatayan ng tao, kalamidad, pagbaha, marami ngayong nakaranas ng ganyan, buong digdig, o kaya wildfires at lindol, maraming nangamatay dyan. Wala nang ganyan. Bakit? Marcos 4:37 hanggang 41. Sample na Jesus yun. Ang napakalakas ng buhawi. Ang ginawa niya, na halos nagpapalubog na ng kanilang bangka na sinakyan. Simple lang. Tumahimik ka. Tigil. Anong nangyari? Tumigil. Naging kalmado ang dagat. Isipin mo, ikaw siguro nandun, mangingilabot ka. Ay sa 41, basahin mo yung Marcos 4:41. Pati mga halaga nangilabot eh. Sino ba talaga ito? ang kalikasan, ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. O, di ba? Kasi naharap gagawin na yan. At gustong-gusto rin natin yan. Wala rin tatanda. Ay ng Diyos, tatanda tayo. Makita din ugod-ugod. Sabi niya, nasasaktan siya, nahirapan siya. Kapag nakikita tayo nahirapan, kapag matanda ka na, gaya ko naramdaman ko na rin, sakit-sakit yan, isa sa likod ko. No? Tahimik lang ako, hindi ako nagsasabi. Mahirap kasing mareklamo ka. Ang totoo niya, masakit din. No? May mga naramdaman din. Pero nakagiginawa, sinharap ay aalisin ng Diyos yan. Job 33:25. Magiging mas sariwa ang laman niya kaysa nung bata pa siya. Nung kabataan pa niya. Ibabalik ang lakas niya gaya ng mga bata. Di ba nga, nakaka-relax siya. At wala na rin magdadalamhati. O, nabanggit ko na rin yan. Bakit ba? Kasi sa ngayon, kapag ikaw ay nagdadalamhati, kasi may namatay kang mahal sa buhay. Miss na miss mo na talaga yun. Miss na miss mo na. Diba? Yung mahal natin sa buhay na namatay, walang taong gusto mamatay na mahal sa buhay. Ito lamati ka. Pero alis yan ng Diyos sa magdadalamhati. Paano?
bubuhayin niya muli. Ganun nabanggit ko na rin. No? John 5:28-29. Bubuhayin niya muli. O, di ba? Ang ganda niyan. Pagkatapos kong talakayan yan, sinabi ko na rin sa inyo, ang nasa part 18. Ang part 18 kasi, ito yung kinatatakutan ng mga leader ng reliyon na sabihin sa iba, yung ayaw ng Diyos. Parang siguro yung gusto ng Diyos ay ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Diba, maganda pakinggan yan. Eh, positive kasi. Positive. Ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili, positive yung kasi maaaring nasabi nila yan. Ibigin mo, mahalin mo mga tao, ganyan. Pero yung ayaw ng Diyos, ayaw na ayaw nila yan. Bakit sila natakot? Minsan nga, may narinig ako rin na sinasabi, di ka ba natatakot na sabihin niyang ayaw ng Diyos? Yung nasa unang Korinto sa 9:10 na yung mga immoral, may mga tao na immoral, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Wala na yan sa bagong sanglibutan. Wala na yan doon sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Kasi ang unang Korinto sa 9:10, yan ay batas ng Kristo. Batas ng mga Kristiyano yan. Batas ng lahat ng tao na dapat sundin. Sabi din, wag maging immoral. O, nabanggit ko na yan na yung live-in, immoral yan sa paningin ng Diyos, immoral yan sa paningin ng tao. At ayaw talaga ng Diyos yan kasi hindi makatarungan yan para sa mga bata. Dahil maaari silang mawala ng kapanatagan kasi mawalan sila ng ama. May hindi siyang mawala ng ama, ng ina kasi kundi problema lang, hiwalay na tayo. Ganyan ang nangyari ngayon sa maraming live-in. Ang bilis maghiwalay, magpalit naman ulit ng asawa at magkakaanak. Ang namang problema yung naiwang mga anak. Immoral yun, sabi ng Diyos. Immoral din kapag ang ikinasal lang ng Diyos at ang ginawa lang ng Diyos doon sa paraisong lupa, lalaki at babae. Yan lang ang kinakasal. Pero ngayon, ako po, nakakalungkot. Gaano kaya kalungkot ang Diyos kung makita ang mga tao, lalaki sa lalaki nagpapakasal, nag-aasawahan, babae sa babae nag-aasawahan. Gaano kaya kasakit sa Diyos yun? Basahin yung Mateo 19:4-6. Diba sabi ni Jesus yan? Nilikha ng Diyos, lalaki at babae lang, sinanatiba lang. Kaya immoral sa Diyos kapag labas na sa babae at lalaki ang ikinakasal. Sinabi ko rin na yung mangangalunya, ibig sabihin may asawa na, kukuha ka pa ng iba. Pangangalunya, yung sabi ng Diyos, wag din maging lasenggo, wag din maging sakim. Tinalakay ko yan. Mga bagay na ayaw ng Diyos. At iwasan natin. Kasi malulungkot siya. At hindi tayo magtamo ng pagpapala sa hinarap. Sabi ko yun, hindi daw makikita ang mga tao ito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag dumating na yung kaharian ng Diyos, sa katuparan ng Diyos ang Apocalypse 21:4, wala nang ganun. Kaya ngayon pa lang, magsanay na tayo. Alisin natin yan, manumbalik. Kasi doon sa unang Korinto 6:11, may mga ganyan ang ilan sa mga Kristiyano noon. Dating bakla, dating tumboy, dating mga ngalunya, dating mga sakim, dating mga manlalait, malamura, dating magnanakaw, dating immoral. Pero sabi doon sa 11, hinugasan na sila, sinagbago sila, nung balik sila sa Diyos, tinanggap sila ng Diyos. Ganoon naman talaga ng Diyos. Ang Diyos ay handang tumanggap sa mga gustong magbago. Di ba yan sinabi niya sa Ezekiel 33:11? Hindi niya gustong tao makitang mamatay. Mahal niya eh. Sabi niya, manumbalik kayo, talikuran yung masamang gawa na yan. Bakit kayo mamamatay? Kasi ang resulta talaga ng kasalanan, kamatayan eh. O, diba? Yan ang nangyari kay Adan at Eva eh. Dumanas sila ng kamatayan dahil sa kasalanan. At Roma 5:12, sa Roma 5:12, nagmana tayo doon. Lahat ng tao dahil sa makasalanan na ang tao, di sakdal na ang tao, namamatay na. Pumasok na ang kamatayan. Kaya, ito yung kinatakutan ng mga relihiyosong leader sa buong daigdig.
Ang sabihin ang ayaw ng Diyos. Bakit sila takot? Bakit naman takot mawala ng followers? Sabi sa akin, hindi ka ba natakot baka wala nang makikinig sa'yo? Kasi di ba ang gusto lang tao ngayon, gusto makakarinig mabuti. Pero yung mga bagay na masaling ang kanilang ginagawa na malaman na ito pala ayaw ng Diyos, kahit sa paningin ng tao, ayaw din naman yan. Ikaw ba gusto mong nakawan? Ikaw ba gustong kunin yung asawa mo? Ay, hindi naman. Gusto mo bang murahin? Hindi naman. Di ba kahit sa tao, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, ayaw din natin. So, ayaw ng religious leaders yan, pasintabi na, mawalang galang na sa inyo. Saan ka ba nakarinig na ba kayo ng sermon ng mga religious leaders sa simbahan? Doon sa inyong dako ng pagsamba. Mayroon na bang nag-quote ng unang Korinto 6:9-10? Ang takot lang nila. Baka wala makinig kasi karamihan sa mga naroon ay gumawa ng mga bagay na yan, nalabag. So, hindi ako natatakot. Bakit ako natatakot? Kasi sabi ko nga kahit isa lang ang makikinig sa akin, masaya na ako. Totoo yan. Di ko kinatakutan mawalan ako ng followers. Di ko kinatakutan na wala nang makikinig. Mas natakot ako sa Diyos kapag hindi ko sasabihin ito sa inyo. Bakit? Kasi mahal kayo ng Diyos eh. Di ba sa mga magulang, ganun din na nadama niya, di siya takot na magsabi na, huwag mong gawin yan ha, huwag mong ganito ha. Bakit di siya takot? Kasi mahal niya ba? Ayaw niyang pinsala eh. Diyos ganun din. Alam niya kasi ang mga bagay na yon, magnakaw ka, pumasok sa loob ng bahay, binaril ka, o di patay ka. Okay na pinsala ka. No? O naging lasinggo ka, nanuntok ka, o kaya nanghamon ka ng away, pinatulang ka, pinatay. O, di ba napahamak? At marami pang iba yung bigyan nyo. Totoo yan. Bigyan nyo ng pansin yun. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Huwag tayong matakot. Huwag kang magalit. Kapag sinabi ng Diyos, yung nasa damdamin. Hindi ako nagsabi nito. Hindi ako nagsabi niyan. Sinabi ko lang, ito yung gusto, ang mga bagay na ayaw niya, na huwag natin gawin. Ang Diyos nagsabi niya, hindi ako. So, may mga religious leaders, ayaw i-quote yan, ayaw basahin yan sa kanilang mga tagapakinig, sa kanilang mga parokya, sa simbahan, sa kanilang dako ng pagsamba. Meron ba kayo narinig niya, kinote yan, unang Korinto 6:9-10? Wala! Takot silang mawala ng tao ang kanilang mga simbahan. Pero mali yun. Mali. Hindi talaga pagpapakita ng tunay na pag-ibig doon sa mga nakikinig sa iyo. Bakit? Kasi ganun ang damdamin ng mga, gaya ng sabi ko na, ganun ang damdamin ng magulang eh. Siya takot magsabi, inak, huwag to ha. Huwag yan, kasi mapinsala ka niyan. Mainit yung kaldero. Huwag mong hawakan ang takip niyan, napakainit yan. O ang plancha, mainit yan. Huwag mong gawin yan, mapinsala ka. O bakit hindi natatakot magulang? Kasi mahal niya. Kaya pag mahal ninyo ang inyong mga nakikinig, mga tinuturuan nyo, mahal nyo, sabihin nyo rin kung ano yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Hindi lang purihin lang, sabihin lang na, sundin mo lang ang puso mo, gawin mo yan, tama yung ginagawa nyo. Mali yun. Mali. Sabihin din kung ano mga bagay na ayaw ng Diyos para sa ganun malaman nila at makamit din nila ang pagsang-ayon ng Diyos, kasi habang hindi sinusunod ang bagay na yan, hindi sinasang-ayon ng Diyos. Kaya natatakot ang mga religious leaders na sabihin niya, kasi sa ngayon pinahintulutan nga sa kanilang simbahan na ikasal ang babae at babae, lalaki sa lalaki. At ang kanilang mga miyembro, okay lang sa kanila din na magkaroon ng ganun. Pangangalunya, lasenggo, no? Mapakiapid, live-in lang. Na hindi sinasabi na mali pala yan sa paningin ng Diyos, kasi ang pagli-live-in, kawalan yan ng kapanatagan sa pamilya. Madaling mabuhay, wika nga.
No? Maring bumagsak at nang mag-suffer ng gusto, hindi lang silang dalawa. Lalaki at babae, kundi ang mga anak. So ayaw ng mga religious leaders sabihin yan kasi ayaw nilang mawala ng tagapakinig. Ako, hindi ako takot. Bakit? Mas takot ako doon sa taas. Hindi ko sabihin, bula-bulahin ko kayo. Sabi nga ng Biblia, nabubula kinasusuklaman ng Diyos. Hindi. Pero hindi bula nang sabihin ko sa inyo ang Apocalypse 21:4 na gustong gawin lang ng Diyos sa lahat ng tao kasama ka at kasama ang pamilya mo. Hindi lamang tayo nga buhay ngayon kapag na dumating ang kaharian ng Diyos, yung gobyerno ng Diyos dumating at nakatawid tayong buhay, hindi lamang tayo yung magtatamasa niyan sa 21:4. Tatamasain din yan ng mga nasa libingan, mga mahal natin sa buhay kasi lahat ng nasa libingan, lahat, matuwid at di matuwid, bubuhay muli. Bibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos. Parang si Adan at Eva nasa paraisong lupa, gaya na nabanggit ko na. Bibigyan pagkakataon. Kaya sila rin makikinabang doon sa pangakong ng Diyos na yan. O, di ba? Ang sarap mabuhay sa ganung kalagayan kung gusto natin yan. Aba, gusto din ng Diyos. Pero siyempre pa, gaya ng isang tao sa ngayon, gustong-gusto natin na mag-apply doon sa mga prestigious at malaking magbigay na sahod. Maraming magagandang benepisyo. Di ba gusto natin yon? Kumpanyang yan magtrabaho sa ganyan. Pero okay lang ba sa kumpanya? Pumasok, tinanggap ka doon at walang rules and regulation? Mga bagay na dapat gawin at hindi ba dapat gawin? Mayroon ba ganyang kumpanya? Wala. Kahit na maliit na kumpanya, kahit nga na namasukan ka sa isang tao, sasabihin sa iyo, ito yung tama at ito yung huwag mong gawin. Di ba totoo din yan? Ganun din sa Diyos. Kaya sinabi ko, kung mga bagay na ayaw ng Diyos, para sa ganun, ay manatili ka sa kanya pagsang-ayon. Parang ganito lang yan. Sa kumpanya, para manatili ka sa kumpanya, sundin mo rin yung utos na huwag mong gawin ito. So, iwasan mo yun. Kasi pag gawin nyo, isisente ka tanggalin ka sa trabaho Kaya sa school, mga estudyante, pag ikaw ba nasa school, okay lang ba sa'yo? Walang rules and regulations? Obo, wala Katunayan, may mga na-expel na mga estudyante kasi lumabag dun sa rules and regulation. Bakit? Kasi kasama yan. Yung tama at hindi tama na gawin. Sana maging malinaw yan. At nililinaw ng Diyos yan. Ano mga bagay na tama, ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya huwag mo silang saktan. Huwag mo silang nakawin. Huwag mong agawin yung asawa ng iba. Huwag kang magnakaw. Huwag mong manlait. Huwag maging lasinggo. Maaaring makapinsala ka sa iba. Pag lasing na, wala na sa tamang isip. Maaaring mapatay o makapatay. At marami pa. So, kasama yan. Yung tama at hindi tama. Sa unang Korinto 6:9-10 na kinatatakutan ng maraming mga religious leaders na hindi sinasabi kasi baka masaktan ang kanang tagapakinig. Totoo yan. Totoo. Takot silang sabihin yan. Sa daming nakikinig sa kanila na lumabag dyan. No? Pero mali yon. Mali. Na hindi mo sabihin. Pambobola na yan. Pangkikiliti na ng tenga kung ano lang gusto marinig ng iyong tagapakinig yun na sabihin, mahal na mahal kayo ng Diyos. Totoo, bagamat totoo yan, mahal talaga ng Diyos ang tao, puro nila puro mahal. Ibigin mo yung kapwa, yung sarili, gaya na yung sarili. Hindi lang yan. Sabihin din kung ano mga bagay na ayaw ng Diyos sa ganun, mapanatili ng mga tao, ng mga nakikinig sa inyo, ang kanilang pagsang-ayon sa Diyos. Ano yung labag sa Diyos? Di sabihin na. At unang Korinto 6:9 at 10. Subukan nyo. Encourage ko kayo. Mawalang galang na sa mga religious leaders. Subukan nyo. Sabihin nyo yan sa mga, sabihin nyo rin. Mahal kayo ng Diyos. Totoo yan. At ibigin nyo yung kapwa kayo ng sarili. Ano yan Matthew 22:37-39. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Tama yun. Mahalin talaga ang Diyos.
at ibigin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Dalawa sa pangalawang dakilang utos. Kapag gawin na lahat niyan, ay nasunod mo ng kautusan. Ibig sabihin, masaya na ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin niya. So yan, di lang yan. Pati na yung sinabing huwag, yung batas, para maibig mo ang iyong kapwa gaya ng sarili, huwag mong gawin yung binanggit sa unang Korinto 6:9. So, magandang punto yan. No? So, pinahalagahan ko, nilinaw ko lang yan kasi maraming mga nagtuturo sa kanilang mga dako ng pagsamba ang takot sa unang Korinto 6:9 na basahin ito. Takot sila. Bakit? Kasi baka mawalan ng parokyano. Walang nakikinig. Pero ako hindi ako natatakot mawalan akong tagapakinig. Kasi ito ang gusto ng Diyos. Isulat mo dahil ang salitang ito ay tapat, mapapananaligan, at totoo, mapagkakatiwalaan. At yan talaga ang nasa isip at puso ng Diyos. Na ano? Nagawin natin yung tama. Ibigyan natin ng kapwa, ating kapwa, gaya nating sarili. At yun din, iwasan ang mga bagay na binanggit ng Diyos sa unang Korinto 6:9. Kung gusto nating pagdating ng kaharian ng Diyos, pag isakatuparan niya na ang Apokalipsis 21:4, andun tayo. Kasama tayo doon sa binanggit ng Psalm or Awit 37:29. Sa Awit o Psalm 37:29, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Para nandun din tayo, dapat ay sumunod tayo sa anong gusto ng Diyos. Kung gusto mong manatili sa school, sumunod ka ng rules and regulation. Kung gusto mong manatili sa iyong trabaho, sa prestigious na ano na yan, sundin mo ang rules and regulation. May mga bagay na tama na dapat gawin at may mga bagay na hindi dapat gawin. Para mapanatili yan, sumunod. Kaya ang pagsunod, masayin-masayin Diyos, gaya ng binanggit ko na. Talakay ko na yan noon. Sa unang Samuel 15:22, masayang-masaya ang Diyos kapag tayo masunurin. Kasi ang pagsunod, gaya ng binanggit sa unang Juan 5:3, pagpapakita yan ng pag-ibig o pagmamahal sa Diyos, sinusunod natin siya. At normal lang din yan. Damdamin din yan ng mga magulang. Gusto niya pakita ng kanilang mga anak ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang sa magitan ng pagsunod. Kapag masunurin mga anak, pinagmamalaki ng magulang yan. Anak ko talaga yan. Pag suwail, parang ayaw mong sabihin anak mo yan. Kaninong anak yan? Yukong-yuko magulang eh. Kapag suwail, nang-aaway sa iba, nagmumura sa iba, gumawa ng katarantaduhan, sabi nga sorry sa words na yun. Gumawa ng kasamaan sa iba, parang hiyang-hiyang magulang. Kaninong anak yan? Yuko na lang. Totoo yan. Pero gusto natin proud ang Diyos sa atin. Kaya, pinahalagan ko inyong pakikinig. Sana na natutuhan. Hindi ako takot talaga sabihin yung unang Korinto 6:9. Kahit mawalan pa ako ng followers, okay lang. Masaya naman ang Diyos. Sumunod lang ako. Nasabihin sa iba. Di ba? Kaya, ganun din si Jesus eh. Dapat daw natin sabihin sa iba ang katotohanan. Gaya niya. Dito kahit na hindi siya takot na mawalan ng makikinig eh. Sabihin niya talaga kung ano ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng kanya makalangit na Ama para sa mga tao. Sinabi niya yan. Tinutuwid pa nga niya. Di ba ganun? Kaya ganun din ako. Salamat sa inyo pakikinig. Salamat sa inyo pagbibigay pansin. Kung sa mga hindi pa nakapag-follow, may pakiso yung pindutin yung follow button. Masaya na rin ako doon. Kung nagustuhan nyo. At marami pa akong tatalakayin sa inaharap. Abangan nyo lang. Muli, maraming salamat sa inyong pagkikinig. At yung precious time nyo, paglalaan ng time sa pakikinig. Nung nakaraan, yung aking part 1, umabot na ako sa 3.3. Okay?
Isipin 3,000 at 300 nakikinig. Salamat sa inyo. Kahit isa nga lang masaya na ako more than one din naman. Salamat. Pero huwag kayong hahanga sa akin. Doon sa itaas siya talaga hangaan. Yung makalangit na Ama ni Jesus na sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ng Jehovah yung banggit ko na binanggit sa Exodus 6:2 at awit o Psalm 83:18 si Jehovah, Ama ni Jesus sa langit. Mahal na mahal niya tayo at mahal din tayo ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay din para na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat at magandang araw muli sa inyo.